Alam mo ba, may mga taong nilikha para sa dagat. Pero ngayon ay nanlilimos na sa lungsod. Kumusta? Ako nga pala si Charles Dion at welcome sa Wayback Wednesday. Kung saan pag-uusapan natin ang mga pangyayari at mga bagay-bagay sa ating nakaraan at kasaysayan. Kung bago ka sa Wayback Wednesday at nais mong mapanood ang iba pa naming mga video, maaaring i-like at i-follow ang page o channel na ito. Tara na! Pag-usapan natin kung ano ang kasaysayan ng Badjao. Sa gitna ng mga humahangos na mga mamimili at mga rumaragasang jeep, makikita silang humahabol at nanlilimos. Madalas din silang makita sa mga pantalan, sumasakay ng barko at naglalahad ng kamay sa mga pasahero. Kadalasan ay inaanyanyahan pa nilang itapon ito sa tubig. Sabay-sabay silang sumisisid at magbabalik ng tanga ng mga bariyang kanilang hinahabol sa ilalim ng dagat. Kapansin-pansin ang kanilang buhok na tila kulay mais at balat na sunog sa araw. Bunga ng buong araw na pagbibilad. Sila ang tinatawag na mga Badjao. Ngunit, sino nga ba sila at bakit sila naririto sa lungsod? Ang mga Badjao ay isang katutubong grupo na karaniwang matatagpuan sa katibugang bahagi ng Pilipinas, sa Sulu, Tawi-Tawi, Basilan at Zamboanga. Kilala sila bilang mga taong dagat o sea nomads sapagkat ang kanilang pamumuhay ay nakasentro sa karagatan. Nakatira sila sa mga bangkang bahay na palutang-lutang sa baybayin at kilala sila sa kanilang husay sa pangingisda, pagsisisid at paglalakbay sa malalayong bahagi ng dagat upang humanap ng masaganang huli. Ang ugnayan nila sa karagatan ay hindi lamang sa kabuhayan, kundi maging sa kultura. Alam mo bang may isang kaugalian sila kung saan inilulublob sa tubig dagat ang bagong silang na sanggol at sasagipin ito ng mga nakakatandang miyembro ng tribo. Isang ritual na nagpapakita ng mahigpit nilang kaugnayan sa dagat bilang pinagkukunan ng buhay. Ngunit sa pagdaan ng panahon, unti-unting nababalot sa panganib at pagsubok ang kanilang tradisyonal na pamumuhay. Bunga ng modernisasyon at pagsulpot ng malalaking komersyal na mga isda, nasira ang kanilang pinagkukuhanan ng kabuhayan. Napilitang lumikas ang marami sa kanila dahil sa kahirapan, banta ng pirata at karahasan dulot ng mga armadong grupo sa Mindanao. Dahil dito, ang ilang Badjao ay napilitang iwan ng dagat at lumipat sa mga syudad gaya ng Maynila. Sa pag-asang makakahanap ng mas maayos na buhay, kinailangan nilang makipagsapalaran sa mundong hindi nila nakasanayan. Ang panlilimos, isang gawaing hindi bahagi ng kanilang kultura, ay naging pangunahing paraan ng pamumuhay sa lungsod. Bunga ng kawalan ng oportunidad, edukasyon, at suporta mula sa lipunan. Ang kanilang kwento ay hindi lamang kwento ng kahirapan, kundi kwento rin ng katatagan at pakikipagsapalaran para sa pag-asa. Sa likod ng bawat Badjao na humihingi ng tulong sa kalsada ay isang komunidad na unti-unting napabayaan ngunit mayaman sa kultura at tradisyong kailanman ay hindi dapat malimutan. Kung nais niyong malaman ang buong kwento, tumingin na lamang sa comment section at nandoon ang mga link ng sources ng video na ito. At samahan niyo muli kami sa susunod na Wayback Wednesday. Ako nga ulit pala si Charles Dion. At ngayon, alam mo na! Isang katutubong grupo. Tama ba? Katutubong grupo. Katutubong grupo. Ay isang katutubong. Ang mga Badjao ay isang katutubong. Ang mga Badjao ay isang katutubong grupo. Wait lang, break muna tol. Hinga lang ako. Ba't ka umingiti, boss? Parang ano ba? Parang may problema ka. Ay, ngiti ka eh. Bakit ba? May problema ba?